Tayo ngayon lang ko lang na ano. May barko na pala. Papahuli ito para siya ang unang makapasok. So, just a quick info or update kung paano yung naging setup namin sa Baguio. Actually, si Ed and his family, nagstay sila sa transient house kasi hindi namin kayang ma-accommodate silang 5 sa bahay. Kasi yung bahay kung saan kami nakatira sa Baguio, hindi naman talaga namin sariling bahay. So, bahay siya ng lolo ko. Ayun, may mga ibang kamag-anak na nakatira, mostly mga pinsan kong estudyante. So, as much as I want to let them stay sana, wala talagang extra room para sa mga bisita. So, syempre, gusto ko maging comfortable kahit paano yung stay nila Ed sa Baguio, kaya nag-book na lang kami. Buti na lang, merong malapit sa bahay, kaya mas madali ko silang napupuntahan kapag may mga kailangan sila. Actually, 2 days lang naman sila sa Baguio kasi maulan din nung dumating kami and medyo mahirap mamasyal, lalo kasama namin ng mga parents na medyo may mga edad na rin. Well, hindi ko na sila na-vlog nung dumating kami kasi medyo pagod na, ang haba din ng biyahe namin from Cavite. So, hinayaan ko na lang sila mag-settle and para makapagpahinga. So, anyway, yun lang yung update kasi hindi ko na ito na-vlog nga nung pagdating namin. So, ayun lang. Post ka din, si tatay nag-post eh. Oh, daig. Mapapakita sa mga amiga yan na nagpunta ng Igorot. Ayos na ka? Alay na ako eh. Bilis sa mga yan. Okay. May guide naman kasama. Ah, may guide pala. Oo, tinanong ko eh. Kala ko yung tatakbo eh. Ano, yung masyal kayo o dyan na kayo sa loob? Ano, Kuya Sai? Saan po ba yan? 30 minutes lang. Paikot-ikot lang at. Oo, paikot-ikot. Yung masyal po dito sa labas. Dito bang bayan? Ay, ibang bayan. Ah, dito na lang pala. Kasi yung sa labas, 900 each kabayo. Pagsawa na po yung okay na kahit di ko nakatayo. Okay. Papatakbuhin daw yan, Ward.